In this video, ang gagawin natin, magpa-practice tayo sa pagsosolve ng mga areas under a curve using integral calculus. So, sa pagsasagot natin ng mga ganitong problem, siguro sundan muna natin itong 6 na steps na to. So, para maintindihan natin lalo, so sundan natin to, yung 6 steps. So, number 1, graph the curve. So, para maging malinaw sa atin kung ano nga bang itsura ng area na kinukuha natin, i-graph natin yung curve. And then step number 2, decide whether to use vertical or horizontal strip. Sa pagsasagot natin ng problem, malalaman natin mamaya kung sino ba dapat kay vertical or horizontal strip ang gagamitin natin. And then number 3, determine the equation where the ends of the strip lie. So kapag vertical or horizontal yung strip na ginamit natin, meron silang mga ends, di ba? Kung saan nagtatapos yung length, yung haba ng strip natin. So titingnan natin kung na kaninong equation ba or kaninong graph pumapatong yung strip na yon. And then sa number 4, pag na-determine na natin yung number 3, gagamitin natin siya para kay number 4. Pwedeng y up minus y down or x right minus x left. Tingnan natin kung ano ibig sabihin na itong 4. And then sa number 5, kunin na natin yung area using the integral calculus, and that is length times width ng strip. And then number 6, apply the limits. So para maging malinaw yung 6 steps natin, so let us try answering this problem. So find the area of the curve y is equal to x squared from x is equal to 1 and x is equal to 3. So the step number 1, ang sinasabi sa atin, i-graph muna natin yung strip. Ang first step natin, sinasabi dito, i-graph natin yung curve. So ano nga ba yung curve? The curve is y is equal to x squared. So kung maalam tayo sa analytic, alam natin na ayan ay isang parabola. Meron siyang vertex at 0, 0. At ayan naman ay opening upward. So kung hindi naman tayo maalam, so let us try substituting values of x. When x is 0, what is y? Diba y is also 0? Kaya ito yon. When x is 0, y is also 0. That is the vertex. So ano naman ang magiging value ni y siguro kapag ang ginawa nating x ay 3? So para magawa lang ba natin yung graph, para ma-graph natin yung equation. So diba ganito na ang mangyayari when x is 3, y is equal to 9. So nasaan ba yon? So when this is x na 3, so yung y natin ay 9, nasa taas. Ito. Kaya tama yung graph natin na papunta sa taas yung curve. Para naman sa left side, mag-assign tayo ng negative value. Sabihin na lang natin when x is negative 3, and negative 3 times negative 3 is also positive 9. So ito naman yon. When x is negative 3, so ito naman yung positive 9. Kaya negative 3 and 9. Next, ano naman yung area na kukunin natin? So that is the area under the curve. So ano muna ba yung mga area na under the curve? So if this is the curve, ito yung mga area na nasa baba niya. Pero meron pa kasing binanggit para makuha natin yung specific na area. And that is from x is equal to 1. So if this is x is equal to 0, x is equal to 1, x is equal to 2, and then x is equal to 3. So ang kukunin lang nating area ay yung area na nasa x is equal to 1 hanggang kay x is equal to 3. So ito yon. So ito lang yung area na kukuhanin natin. So kung lalakihan natin yung graph natin, this is the curve, di ba?
this is the curve, this is the parabola, y is equal to x squared. And then this is x is equal to 1. So x is equal to 1 is a line, di ba? That is a vertical line na kung saan yung line na yon, yung value ng x ay laging 1. So kaya vertical line. And then the other line is at x is equal to 3. O x is equal to 3. So ito yung area na hinahanapan natin ng value. So okay na tayo sa step number 1. So para sa step number 2, it says that magde-decide tayo kung vertical ba or horizontal ang strip. So step number 2. So para magawa natin yung step number 2, lagi nating tandaan yung important note na ito. Strip must travel only at two curves or line. So not one. So hindi pwedeng sa iisang curve lang magta-travel yung strip natin at hindi rin naman pwede sa more than 2. So dapat sa dalawang curves or lines nagta-travel yung strip na ilalagay natin. So i-check natin. So una, siguro kapag ganito, this is a vertical strip. O nakatayo ang strip natin. At kapag ganyan, ang strip natin ay magta-travel, para makakuha niya yung lahat ng area, di ba kailangan mag-travel siya horizontally. O ganyan. Mag-travel siya papunta sa left and papunta sa right. So yung strip natin kapag nagta-travel, so let's say na andito na siya, di ba? So ito naman na yung strip. Pag nagta-travel siya horizontally, pwede rin naman nandito na din. So let us check the strip kung nagta-travel ba siya sa two curves or lines. So di ba, ano yung titignan natin dyan? Titignan natin yung upper. Ito yung upper end ng strip and lower end ng strip. So kapag ang strip natin ay vertical, meron siyang upper end and lower end. So i-check daw natin yung strip natin kung nagta-travel lang ba siya sa dalawang curve or line kapag lumilipat-lipat siya. So tingnan natin, 'di ba at this point, yung upper end ng strip natin ay nasa parabola, 'di ba? Tama, nandito sa parabola na y is equal to x squared. So kapag nandito naman na siya sa point na to, so kapag umusog tayo sa kaliwa, 'di ba yung strip natin, yung upper end ng strip natin ay nasa parabola pa din naman. And then kapag nandito na sa point na to, yung pinakamaliit na strip natin, tingnan natin. O na yung upper end, 'di ba, nasa parabola pa din. So yung upper end ng strip natin ay nagta-travel sa isang curve. So dapat yung lower end natin, yung baba ng strip, magta-travel siya sa ibang curve, pero dapat iisang curve pa din 'yon. So ito naman. So kung titingnan natin ulit yung pinakamahabang strip, yung lower end niya ay nasa x-axis, 'di ba? This is the x-axis. And then the lower end ng pangalawang strip, pag nag-travel tayo papunta sa kaliwa, nananatili sa x-axis. Ganun din naman yung third strip natin. Nananatili pa rin sa x-axis. Therefore, yung vertical strip natin, nasatisfy niya tong important note na to. So, pwede natin gamitin yung vertical strip. So, paano naman kapag horizontal? So, i-check na rin natin kapag horizontal ang strip, kung possible ba siyang gamitin sa problem na to. So let's say ito na lang ulit. So kapag horizontal naman yung strip, ito. So pag ganito naman. So pag ganito naman yung travel ng strip natin, or nagta-travel siya upward, downward, or upward. So let us check if the strip is traveling only at the two curves or lines.
So dito, tingnan muna natin yung right end ng mga strip natin. Kung makikita natin, nagta-travel lang, di ba? Nagta-travel lang siya dito sa isang straight line, which is x is equal to 3. Ito, yung mga right end, yung mga kanang bahagi ng strip natin, so nasa iisang curves lang sila or nasa iisang line. Pero dito sa left sides or sa left part ng strips natin, yung dalawang strip natin, yung dalawang upper strip, yung left side nila or yung left end ay nasa curve, 'di ba? Nasa mismong parabola. Pero pagdating dito sa point na 'to, hindi na siya umabot dito sa parabola. And na-limit siya nung line na x is equal to 1. Yung strip natin at this part, yung left side niya or yung left end ay nasa line na x is equal to 1. O dito pumasok yung pangatlong line, di ba? Nagkaroon tayo ng tatlong curves na pinagtatravelan nung strip natin. Yung parabola, yung x is equal to 3, yung straight line na vertical, and then yung x is equal to 1. So, nag-more than 2 na yung curves na pinagtatravelan ng strip. So, hindi possible na gamitin natin yung horizontal strip at this problem. Kasi, hindi niya na-satisfy yung condition or yung note natin. So, balik tayo sa vertical strip dahil siya yung tama. Siya yung nakapag-satisfy nung condition natin na magta-travel only on the two curves or two lines. So, ito yon. So, kapag ganyan yung strip natin, syempre, ang strip natin ay rectangular and we are talking about the area. So, ano nga ba yung area ng rectangle? That is length times width. Kailangan ma-assign natin yung width at saka length nung width at saka length ng strip natin. So, di ba dahil nga ang strip natin ay vertical, that is traveling leftward or rightward. So, ang nagbabago-bago dyan, habang nagta-travel yung strip natin ay yung value ni x, di ba? Naglilibot siya sa iba't ibang values ng x. And that will give us a width of dx. So, kapag ganun ang strip natin, kapag ang strip natin nagbabago-bago yung value ni x o yung pagta-travel, so ang width niyan ay dx. And then, kapag sa horizontal naman, yung strip natin, so taas-baba yung travel nun. So, kapag taas-baba naman, ang width naman nun ay yung dy. So, ano yung next step? Next step, number 3, determine the graph or equation where the ends of the strip lie. So, para sa step number 3, titingnan natin kung saan nag-e-end. Kung saan nag-e-end yung strip natin. O, kapag vertical ang ginamit nating strip, di ba meron siyang y-up, meron tayong taas at baba. Kapag vertical ang strip natin. So, meron tayong y-up at saka y-down. So, tingnan muna natin kung kanino ba pumapatong yung y-up at saka yung y-down. So, yung mga strip natin, ito yung upper part nila, pumapatong siya kay parabola. And then, yung mga y-down naman natin or yung lower part ng strip natin ay pumapatong sa x-axis. Next, step number 4, use y-up minus y-down for the length of the strip. So, alam na natin yung strip natin meron siyang width na dx, di ba? Meron siyang width na dx dahil nga nagta-travel siya horizontally. Nagbabago-bago yung value ng x. So, para sa step number 4, kunin daw natin yung y up minus y down. And this will become the length of our strip. So, ano nga ba yung y up? So, y up, from step number 3, siya yung y na nakay parabola. So, nasaan ba yung y na nakay parabola? This one. Yung y na nakay parabola ay x squared.
Next, ano naman yung y down? Yung y down naman ng strip natin ay yung mismong x-axis. So ano nga ba ang katumbas ni y kapag siya ay nasa x-axis? Di ba y is equal to 0? Kapag nasa x-axis tayo, lahat ng value ni y ay 0. So therefore, ang length natin ay x square. Next step, number 5, write the integral area of the strip. So step number 5 natin, the area will be the integral area of the strip, which is length times width, wherein the length is x square and the width is dx. Paano natin i-apply ang limits? So, i-apply natin ng limits since nagta-travel horizontally ang strip natin. So, nagbabago ang x. Dapat meron tayong limits na value ni x lower and x upper. Dahil dx yung ating differential width. So, ano ba yung limit? So, ito yung nagli-limit sa pagta-travel ng strip natin, di ba? So, sino ba ang nag-limit sa pagta-travel ng strip natin? Di ba ito yung x is equal to 1 sa left, yung lower natin? Di ba bawal na siyang lumagpas sa x is equal to 1 yung strip natin papunta sa kaliwa. And then kapag papunta sa kanan, bawal naman nang lumagpas yung strip natin sa x is equal to 3. Kaya ito yung upper and lower limits natin. So, ito na yung ilalagay natin sa calculator. And this will be the value of our area. So, integral area nung alpha x square dx. So, ito na, di ba? Ilagay na lang natin yung limits na 1 hanggang sa 3. And the answer is 26/3. Sasagutan naman natin yung problem na to using the same steps. Step number 1. Let us graph the curve. So find the area under the curve y is equal to 4 minus x squared and the x-axis. So para tayo dito, para maging maayos, tingnan muna natin to. So when x is equal to 0, y is equal to 4. Next, mag-assign naman tayo ng positive value. So let's say na 3. When x is positive 3, di ba? Y is equal to 4 minus 9, tama? And this is negative 5. Next, mag-assign naman tayo ng negative value when x is negative 3 naman siguro. And this is also 4 minus 9 or negative 5. So dito natin i-graph. Ang ating parabola. Una, when x is 0, di ba? When x is 0, yung the y na nakuha natin ay 4. So nasaan ba yon? Ito. Let's say na 1, 2, 3, 4. So this is 0, 4. And when x is 3, positive 3, 1, 2, 3, ang nakuha nating y ay negative 5. Ito naman. This is positive 3, negative 5. Ganon din naman sa kabila. Kapag negative 3 ang x, negative 5 naman ang nakukuha nating y. So connecting these points, di ba nakikita natin that the parabola is opening downward. And ano yung area na kinukuha natin? Area under the curve. So this is the whole area under the curve. Di ba? Under the parabola. Pero meron pa siyang sinabi. This is the area under the curve and the x-axis. So kung ito ang x-axis, ang area na nakukulong nila ay ito. Mag-proceed tayo sa step number 2. So we will be deciding whether to use a horizontal or a vertical strip.
So, siguro alam naman na natin na bawal gamitin ang horizontal strip, di ba? Dahil kapag nilagay natin dito ang strip, kapag ganito, kapag horizontal ang strip, yung right side ng strip ay nasa parabola at yung left side ng strip ay nasa parabola din. Bawal yun, di ba? Bawal mag-travel ang strip natin sa iisang curve. So, ang malinaw dito, kapag nilagyan natin ng strip na vertical, so malinaw na nakikita natin na yung upper end ng strip natin, yung mga taas na part ng strip natin ay laging nagta-travel sa parabola, di ba? Yung mga nasa taas na part ng strip natin ay laging nasa parabola. Ito. At yung mga babang part naman ng strip natin ay laging nasa x-axis. So therefore, we will be using horizontal or vertical strip. At sabi natin, kapag vertical ang strip, nagta-travel siya papunta sa kanan o kaya sa kaliwa, which give us a width of dx. What is the step number 3? Determine the graph or the equation where the ends of the strip lie. So step number 3, so kapag ganyan, di ba meron tayong y up? Kasi vertical ang strip natin. Meron tayong length na nanggagaling sa taas papunta sa baba. Kaya y up. At yung y up natin or yung upper end ng strip natin ay lahat sila nakapatong kay parabola. And then yung y down or yung lahat ng bottom part ng strip natin ay nakapatong naman kay x-axis. Step number 4, use y up minus y down as the length of the strip. Matanggalin na natin to yung ginamit natin sa graphing and then mag-proceed tayo sa step number 4. Sa pagkuha ng length ng parabola or ng strip natin, yung length ng strip natin which is equal to y up minus y down. So from step number 3, yung y up daw natin ay nasa parabola. So yung parabola natin is this one, di ba? And the equation of the parabola is y is equal to 4 minus x squared. So therefore, yung value ng y ng parabola natin ay 4 minus x squared. So minus y down. Ang y down natin ay nasa x-axis. Alam naman natin na kapag nasa x-axis tayo, iisa lang ang value ni y, which is 0. So therefore, the length of our strip is 4 minus x squared. So what is step number 5? So write the integral area of the strip. So area now is equal to the integral area ng strip, which is the length times width of the strip. So step number 5. So ano yung length ng strip natin? That is 4 minus x squared. And the width of the strip, ito naman yung width, is dx. So para sa step number 6, i-apply natin ang limits. Pero sa problem natin, there are no given limits. Pero alam natin na yung strip natin ay magta-travel lang from here hanggang dito. Diba? So kapag hindi binigay yung limits natin, pwede natin gamitin yung y up. So for limits, pwede natin gamitin yung y up is equal to y down or x right is equal to x left. So pwede natin gamitin to sa pagkuha ng limit. And since ang strip natin ay vertical, we are using y up and y down. So i-equate lang natin yan. Di ba from step number 4, alam natin that the y up is 4 minus x squared.
and y down is 0. So by arranging this one, so ang gagawin natin yung algebra niyan, di ba? Meron tayong 4 is equal to x squared. And taking the square root of both sides, makukuha natin yung square root ni x na positive or negative 2. So the limits, dalawa yung limits natin. The limits are x is positive 2 and x is negative 2. So ito, mahalagang note din to, pwede natin tong magamit sa pagkuha ng limits. So para sa area natin, that will be 4 minus x squared dx. And dahil nga dx to, di ba, ang limits natin ay mga values ni x. X lower and then x upper. Yung mas mababang x ay negative 2, mas mataas na x ay positive 2, 4 minus x squared dx. Therefore, the area is so integral ng 4 minus x squared dx. The lower limit, negative 2, and the upper limit is positive 2. And the answer is 32 over 3 square units. So para sa last problem, find the area under the curve x plus y is equal to 3 and the coordinate axis. Step number 1, let us graph the curve x plus y is equal to 3. So tingnan natin. So when x is 0, y is equal to 3. Di ba? And pwede rin naman natin sabihin dito na when y is 0 naman, di ba? When y is 0, x is also equal to 3. So para dito sa first equation natin, ang points na ginamit natin dito is 0 yung x na kung saan nakuha natin yung y na equal to 3. Dito naman, giniro natin yung y and then nakuha naman natin yung x na equal to 3 naman. So nasan ba yon? So this is the 3, 0. Sabihin na lang natin na 1, 2, 3. So ito yon, nandito yung 3 yung x, 0 yung y, and then dito naman yung 1, 2, 3. Nandito naman yung 0 yung x and 3 yung y. And this is the line x plus y is equal to 3. Pero yung area na pinapakuha sa atin is the area bounded by the line x plus y is equal to 3 and the coordinate axis. The coordinate axis are the y-axis and the x-axis. So ang area na nakukulong nila ay ito. Step number 2, let us decide now kung anong strip ang gagamitin natin. So kung lalakihan natin yan, sabihin na lang natin pag ganito. So kung vertical lang strip na gagamitin natin, so malinaw pa din that the upper end of the strip is traveling on the line and the lower end naman is traveling on the x-axis. So possible si vertical strip. So i-check naman natin yung horizontal strip. Since nakadalawang vertical strip na tayo, try naman natin mag-solve using horizontal strip. So kapag horizontal strip naman, tingnan natin. So the strip is traveling on two curves pa din naman, di ba? Tama lang. So yung left side, yung right end ng strip natin, ito yung mga right end nila, is traveling on the line x plus y is equal to 3, di ba? This is the line. And then, ito naman, yung mga left side or yung left ends ng strip natin, iisa lang din naman yung line na pinagtatravelan nila, di ba? And that is x is equal to 0. So, bakit nasabi natin na x is equal to 0? Because that is the y-axis, di ba?
Yung area natin ay yung area na kinukulong ng y-axis, ng x-axis, tsaka ng line. So, dito pwede na siguro yan. Horizontal strip tayo. So, para sa step number 3, ulitin natin the step number 3. So, i-determine natin yung graph where the ends of the strip lie. So, dahil ang strip natin ay horizontal yung strip natin, meron tayong dalawang ends, which is yung kanan or yung x right, at saka yung x left or yung kanan na parte ng strip natin. So, yung x right natin, lahat ng kanang parte ng strip natin ay nagta-travel sa strip or sa line natin na x plus y is equal to 3. So, from x plus y is equal to 3, ano yung value ni x? That is x is equal to 3 minus y, di ba? So, yung x right natin ay 3 minus y. At para bago natin makalimutan, so dahil nga yung strip natin ay nagta-travel pataas at pababa, ano yung width na gagamitin natin? So, pataas, pababa, nagbabago yung value ni y. So, ang width na ginagamit natin dyan ay dy. Next, x left. So, dito naman tayo sa x left. So, kung makikita natin, di ba yung left part nung strip natin, nagta-travel lang lahat sa y-axis. At alam naman natin na kapag nasa y-axis tayo, the value of x is 0. Or sabihin na lang muna natin y-axis. So, yung x left natin, nagta-travel sa y-axis. So, next, step number 4, kukunin na natin yung value ni length. So, kapag ang strip natin horizontal, that is x right minus x left. So, nauna na natin kunin yung value ng x right, diba? And that is 3 minus y. And ano naman yung value ni x kapag nasa y-axis? Dahil yung x left natin ay nasa y-axis, that is 0. Therefore, the length of our strip is 3 minus y. So, para sa step number 5, kunin na natin yung differential area or yung integral area. And that is the length times width of the strip. The length of the strip is 3 minus y and the width of the strip ay dy. So, meron ba tayong given limits? So, wala. So, for limits, magagamit ulit natin yung x right is equal to x left. So, i-equate lang natin yung nasa step number 4. So, yung x right natin ay 3 minus y and the x left is 0. And meron tayong value dito na 3 is equal to y. So, this is one limit. So, paano naman yung second limit? So, kung hindi natin makukuha yung second limit using this formula, so tingnan natin yung strip. Di ba dahil ang strip natin ay nagta-travel upward, downward, so kailan ba siya hihinto? So, sa taas, hihinto ang strip natin kapag nandito na siya, di ba? And this is the point where y is equal to 3. This is the upper limit. Ito yung nakuha natin na y is equal to 3. Saan naman hihinto yung strip natin? Sa baba. Di ba hihinto naman yung strip natin kapag yung strip natin ay nasa mismong x-axis na, di ba? Kasi hanggang dun lang naman yung kinukulong ng area natin. So, kapag alam naman natin na at x-axis, y is equal to 0. So, ito yung limits na gagawin natin. Therefore, the area is the quantity 3 minus y dy from limit 0 hanggang kay 3.
So using the calculator, since dx ang nilalabas ng integral, so i-assume muna natin na x yung variable natin. So 3 minus x dx in limit 0 to 3. And the area is 9/2. So 9/2 square units.